Hello, magandang hapon. We begin. Yes. Ma'am, do you have any opening remarks? Oh, yes. Yeah. First off, I'm happy to be here to celebrate with the Zamboangueños, the Festival of Zamboanga Hermosa, albeit a day or two late, but still we are happy and blessed that we are able to celebrate their festival, and we are able to pray with them for Zamboanga City, Mindanao, and the entire country. And I'm happy to have attended the turnover, the ceremonial ribbon cutting of the library of Universidad de Zamboanga, and witnessed the art exhibit of Tats Lee, and of course meet Albert, our weightlifting Olympic champion for the Philippines. So yes, it's truly a day of good news and happy news for Zamboanga City and the Philippines. First question, Marisol Abdurrahman, GMA News. Mike, please. Naku ma'am, good news pero basta hindi niya good news sa imo ba ang Yes, ma'am. na. Diretso na kami ma'am ha. Yes, ma'am. Ma'am, experience na lindol in Davao. There's another one kaninang umaga. How was it ma'am? Ano po yung mga na-report sa inyo? At kumusta po kayo ma'am? Okay lang ako. Ang na-experience ko is yung okay lang ako. Ang na-experience ko is yung lindol nung Friday, October 12. Yung dalawang lindol ng yung isa sa umaga around 9:40 something, closer to 10 o'clock. And then yung isa naman on the same day, Friday, is yung pasado alas 6 ng gabi na lindol. At well, hindi namin nagawa yung pinagpapraktisan natin lagi na duck cover and hold, no? Kasi nag-evacuate kami diretso. So nung nagsimula na lumakas yung pagyanig, ay lumabas na kaagad kami sa open space doon sa harap ng bahay namin sa kalsada. At ang napansin ko lang, since nandun din ako sa aftershocks ng Cebu na lindol, ay magkaiba siya, no? Hindi ko lang alam, baka dahil yung lindol sa Cebu ay nasa lupa siya at yung lindol sa Davao region ay nasa dagat. Pero yung lindol sa Cebu, kanang mag-untol gani? Bounce. In Tagalog ay tumatalbog. Yes, tumatalbog yung pakiramdam mo. Yung sa Davao City naman na lindol ay side to side siya. Side to side yung kanyang shaking. Sa Davao, na experience ko ay nakakahilo siya. Akala mo nahihilo ka kahit wala na yung tapos yung sa Cebu naman ay nakakatakot siya kasi parang bubukas yung sa lakas nung pag-bounce o pag-untol sa yuta. Follow-up question? Ma'am, pwede na po namin matanong yung regarding sa pag-deny po ng ICC sa request po ni PRRD for his interim release.
And follow up na rin po dyan, meron pong survey ang SW 50% that PRRD should be held accountable. I will reserve kasi merong appeal ang lawyers ni President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung initial na pag-deny, how was it to you for me? Ano ba sinabi ko na sa statement ko? Wala pa naman ako nag-statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga kung ano yung decision nila sa appeal noong defense team. Your thoughts na lang po doon sa SW survey. Do you have any comment on that po? Well, assuming na truthful and faithful yung data doon sa survey, it is not useful dito sa ating bansa dahil hindi naman dito sa bansa natin nangyayari yung kaso. So, I guess that is for the ICC court to think about if at all pinagbabasihan yan nila. Kasi kung ano-ano na lang yung... Ay, sorry, hindi ko pala mag-comment sa ICC. So, yun. Not useful for the Philippines since hindi naman dito nangyayari yung trial ni Pangulong Duterte. Jason, more on that please. Ma'am, yung reso po ng Senate, ma'am, yung supporting the house arrest of the former president po. Yes. Nagpapasalamat ako sa mga senators natin sa kanilang resolution about the house arrest for former President Duterte. Dahil yun din ang pakiusap noong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay mabigyan ng interim release at ang setup nun ay parang isang house arrest at yun din ang sentiment ng karamihan for humanitarian purposes dahil he's an 80-year-old ailing and frail person, no? It is, as I said, cruelty for the ICC to keep on detaining him inside the detention unit where he is not given 24 hours bedside care. Next question. Camille Samonte, TV5. Related lang, ma'am, dun sa ICC. Ma'am, because of the denial of the interim release, nagpe-prepare din ba tayo na baka sakali doon na po magpasko ang dating Pangulo? Ano po yung magiging plano ng pamilya? Oh yes, oo. Kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release, no, ay napag-usapan na ng family na na merong pagpapalit-palitan ng pagbibisita doon sa kanya sa detention unit. So, meron ng mga relatives on deck at merong scheduling sa kanilang pagbisita. Basically, visit lang talaga. So, there's no chance for him to, alam mo yung typical Filipino Christmas na may salo-salo, makakasama yung pamilya. So, it's not gonna happen. Hindi, kasi sa Christmas and sa New Year sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng relatives.
doon na sa Hague. So, ang naka-schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at si Mira. Ma'am, another na lang din po about the ICC. It was mentioned po in the decision that they released na naka-apekto raw po yung mga naging statements po ng family ni dating Pangulo, particularly yung mga naging statement niya raw po at ng inyong kapatid. Any comment on that, ma'am? Yes, I have a comment on that, but I really want to wait for the decision on the appeal para maisa na lang natin yung comment ko. Same topic. Ibang topic or... Yes. Other okay lang. matters. Other matters po na. Other next question, Mr. RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Uy, bilyonaryo. Pakisabi dyan sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguran maganda yung picture ko. Sige ma'am, makakarating po. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na ginagamit? Sana yung mga tiga-Office of the Vice President. Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila, be. Please lang. Di ba, ma'am? Napansin mo yun, ma'am? Yung kalaban ko, maganda yung photo, tapos ako, pangit yung photo. Eh, ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Ano sana ma'am? Sige. Ha? Doon mo sige pagawas. Ano yung sino ba kausap ko doon sa bilyonaryo na nakanganga ako, JC? Ano yung photo na yun? Ayan si JC, alam niyo yung JC ah. Okay. Ma'am, related dun sa appeal ma'am, may panibagong evidence ba kayong sinubmit sa ICC dun sa appeal? Sorry, hindi ko alam. Kasi hindi nag-discuss yung abogado sa akin kung ano yung laman. Ang napag-usapan lang namin is merong appeal. Would you know kung sa pre-trial chamber ba or sa appeals chamber yung appeal? Appeals chamber. Appeals chamber. Yes. Any other topic? Any other question? Follow up on ICC? Camille? Ibang topic. Ibang topic. Another topic. RJ, ito pa rin. Sige. Okay. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman, Remulla, na hukay niya ulit sa hukay yung formalities. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba? Na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang yun ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika. And ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saldi po dun sa
DepEd as a laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Next question, Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN. So bakit, wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pag-control sa kwento. Ma'am Queenie. Alright, buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Is it true that the family BBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no, because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another question. issue po, okay lang po. Okay. Former President GMA expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi, walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, KM, HR, legal, finance, para hindi nahihirapan yung papasok na bagong Vice President. Kasama na din doon yung opisina
sana permanent office para hindi rin lumilipat kung saan-saan yung opisina ng Vice President. Ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung nasaan ang Office of the Vice President. At pangalawa, para hindi palipat-lipat yung mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira. Dahil din kung saan nililipat yung kasakagustuhan ng Vice President kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit na naging controversial sa aking termino. At, well, yung OVP, him namin, at mga iba pang mga administration policies inside the Office of the Vice President. Kung makikita ninyo, wala kaming nilagay doon na specific project dahil ang ang function ng Vice President ay kumbaga constitutional successor. Yun lang ang only function ng Office of the ng Vice President. Pero sa atin, traditionally, ang Office of the Vice President ay binibigyan ng budget for the Vice President to decide on what his or her projects are, and then they can implement projects to complement the services of the other national government agencies. So on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka naisip ko, merong Vice President na papasok na wala siyang project, wala siyang gustong gawin, kundi maging constitutional successor lang. So ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung presidente. Pero so far, wala pa naman tayong nakita by history, wala tayong nakita na Vice President na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdedepende yon sa panahon kung kailan siya naging Vice President, sa panahon kung kailan anong relevant na project. So ang ginawa ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement noong organization. Just one last po. Yes, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of PGMA. The last time that she shook hands with you, and nung pagtalikod niya is parang tila sumimangot siya. What's the relationship between you two right now po, yung status? Ni ma'am? Wala, ganun naman kasi talaga si ma'am eh. Hindi lang sa akin. Nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang tao. It's nothing personal. I don't think it's, she's doing it on purpose, and she's doing it to express disgust or to express disapproval sa isang tao. It's not the first time she's done that. We have Ms. Camille Zamonte again, then last two questions. Ma'am, just wanna get your reaction kasi po dun sa House, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang kongresista rin po na naghayag po na dapat daw pong bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na ini-snub yung kanilang pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. Sa plenary, 2 beses. Sa plenary, 2 beses ako hindi pumunta sa kanila. But beyond that, as early as August, I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay
bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya Last one. nakakagulat. Hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Last two questions. Sorry, Sola. baka pwede niyo pong sagutin yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You might would like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palace, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Pro-China, brat, Luka-Luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila De Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanilang mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, confidential funds, at brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am.
Ayoko ma'am, pag sinabi ko, then matuto sila, and then makaisip sila ng bago. Wag na. Last question. It's a narrative by anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, has appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. sa ICI. Or do you believe in integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron na kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo? Ganyan. Sabi ni Mr. Bilyonaryo, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay. So, thank you. That wrap up our personal. Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, Mr. Kahinhinan, tapos i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. Ito si Mr. Kahinhinan na... Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakakaapekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam at meron na ngayon marami pumupunta sa Bangladesh
because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investments and Promotion, IPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik, or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Sala? Ma'am, amidst the situation that we have now, like, yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment ng mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo para, number one, nakokorek mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names, no? Business is daw kanila. Bilyonaryo. Business. Ano yun, pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Pinungsoy yung pangalan ninyo. Okay. Any more Yes. questions? Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am.
Ang layo ng biyahe namin, lahat yan nilabat. Tapos wala kang tanong sa amin. Ma'am, wait. Magtanong ka, ma'am. Miss Queenie, Singil, ABS-CBN. Yan, ma'am. Missing pa yan siya ng maagang maaga, ma'am, para tumayo dyan sa tabi. Pagtrabahuin mo yan siya, ma'am. Yes, ma'am. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes, ma'am. My stand is, meron tayong arbitral award. Meron, nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea, it does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, mami. Hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yan doon. So, yan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa. Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panindigan yung arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam, ma'am, kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award. And pushing for that decision. Ma'am, there's a following question here from one of the members of the OVP media. Kay Red Mendoza ng Times. Ma'am, your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil uniteam siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the uniteam. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Uniteam sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh.
nakikita nyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita nyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Barsaga, uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. 'Di ba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot, at number 2, hindi nabibili ng pera. Anyone? Sir? Roel Pareño po, Philippine Star, ma'am. Mayang hapon. May nga po, sir. May ikakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas kesa doon sa lindol sa nangyaring skandalo ng corruption, ma'am? Wag naman sana, sir. Wag na. Pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na lindol sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Arson? Let's give chance to others. Wala. Meron pa ibang sunod. Yes, ma'am. Yes, magandang hapon. Finally. Vice President. Ma'am, I would just want to ask, with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga lumabas, ma'am, mga young ones, makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yon. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila ng nararamdaman nila na galit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan, paggawa ng masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan, lahat ng mga tao, ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala, kasama na ako dun, ma'am. Nagsasabi lang nga kami.
tayo sa galit natin. Any more last question? Okay, final on my end po. Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Kung halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin niyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una lang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos sementohin natin ulit. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking, no? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Ayos, sirain, ayusin, sirain. Yan. Okay. Last question. Arson. Ma'am, kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit na ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi nyo rin supportado yung panawagan ng ilang grupo na Marcos Never resign? ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years. Ilang years yung senior? 20. 20 years? Oo. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Okay. Thank you so much, ma'am. Ha? Last. Hi, Ano oras? Wala na kasi tayong gagawin pagkatapos nito. Ano bang gagawin natin pagkatapos nito? Wala na, di ba? Ay, meron pa pala. Ano oras natin? 4. Oh, akala ko mag-misa na after. Di ba 5:30 yung misa? Okay. Sige, ma'am. Regarding lang po sa proposed budget for 2026 ng OVP, with the project or program of OVP here in Zamboanga City, kung meron man po, be effective if ever mabawasan o totally tanggalin po nila ang budget for OVP sa 2026. Yes, ma'am. Antayin ko na lang yung sagot mo. Sasagot ako, ma'am, pag nakita natin kung ano yung budget ng President sa GAA, doon sa batas na.
Kasi ngayon kasi maghihiring pa ang Senate sa GAB, sa General Appropriations Bill. So, tapos magbabaykan pa yan. Tapos, pipirmahan pa yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung totoong budget ng Office of the Vice President kung hindi natin nakikita yung GAA. Pero since expected po, parang na-expect nyo na talagang babawasan nila yung budget for OVP po, ano yung mga nakikita nyong possibilities, if ever po? Merong posibilidad na wala talagang project at merong posibilidad na kung ano yung nandyan ngayon, bawas na yan galing sa kung ano yung kalakihan ng beneficiaries from 2024. Lumiit na yung beneficiaries for 2025, pero the same pa rin yung projects. OVP Satellite Offices, Disaster Operation Center, libreng sakay, pagbabago, 1 Million Learners and Trees Campaign, Mangnegosyo Taday, ito yung mga tiga-OVP, ma'am, na nalilimutan namin kung ano yung mga rice. Yes. Anong makontribute mo sa project natin? Sa listahan ng project, JC. Yan, ma'am. Yan pa rin yan, ma'am. Ang ginagawa lang namin, ma'am, ay kasi lumiliit yung budget, lumiliit din yung beneficiaries, pero hindi nawawala yung budget. Okay, thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Ma'am, let's have a So, anong picture gagawin ko na? with Picture? Oh, yeah. the Zamboanga Media. Dito na lang ako. Apo.